Hello mga Kapels TV, welcome back po sa channel, and for today's video ay update po tayo sa atin pong GMR. So for now po ay talagang wala na po tayong makikitang traces doon po sa original na GMR na sinalihan natin. And ang tanging lang po natin nagawa ay magbasa po ng mga comment sa atin po mga previous videos. At talagang tunay na napakadami po talaga natin na biktima. So marami po mga nag-comment na lipat na lang tayo sa ibang platform para makabawi tayo sa ating nawala sa GMR. So hindi ko po alam kung talaga yung mga nag-comment ay seryoso o nang-aasar lang, or baka sila naman po yung talagang mga culprit or mga pinaghahanap natin ng mga personalidad, sapagkat hindi natin alam, no? Dahil hindi pa tayo nakapag-imbestiga. So wala naman po nag-update sa Facebook, wala po akong nakita, wala rin po akong nakita sa YouTube na may nag-report na ng formal. So lahat po ay gusto na lang tumahimik. Hindi ko alam kung bakit. So sana naman po ay sana naman po ay meron pong maglalakas loob na mga grupo na mag-update po sa atin kung ano na po ang nangyari. Doon po sa tawag nito, sa mga personalidad na hinahanap natin, ano. Mga pangalang Emily, ba yun, Bantilan, hindi ko po alam kung talagang meron pong mga nag-a-update. Kaya lang siguro yung mga nagreklamo talaga na nagsampa ng kaso or nanghingi ng mga investigasyon ay sinarili na lang po nila, hindi naman po sila nag-update kasi nga medyo nakakatakot nga naman talaga, kasi mukhang malaking ano 'to, mukhang malaking tawag nito, sindikato ito. Kasi sabay-sabay po, 'no, sabay-sabay gumagamit po sila ng mga teknolohiya. Sumasabay po sila sa agos ng buhay na talagang online na lang po ang mga transactions. Although ang atin pong bansa ay nagdeklara po ng SIM card registration, pero parang wala naman pong kuwenta. So napakahina po ng atin pong tawag nito, cyber policy, 'no, ng atin pong bansa. Kasi kahit pa yung atin pong mga SIM card na naka-register ay hindi naman po natin mate-trace kung sino yung tawag nito, sino yung mga original na mga may-ari ng mga SIM card kung binili lang po nila yun. So yun po yung mga sinabi dun sa mga comment. Pero for now, ay nakita ko nga po yung mga comment na sali na lang po tayo sa ibang sa ibang platform, which is hindi po siya recommended, gawa ng marami pong platform, 'no, na mga buhay pa hanggang ngayon, katulad po ng SE, ano yun, SE Sport, 'no, SE Sport na kung saan ay medyo hindi gano'n kalaki yung pong tawag nito, ah, actually parang parehas lang pala kasi parang 17% per day yata yung kikitain mo. So, in short, parang halos parehas lang din po kasi in the long run, 17 or 7% parang gano'n. So, hindi ko po masyadong naaral, pero it's too good to be true again, kaya wag na po tayo makipag-engage dun sa mga iba't ibang platform na halos parehas lang po ng takbuhan sa GMR. So, nakakatakot lang na tawag nito, nakakatakot lang isipin na kaya siguro ang mga tao ay nag-report pero hindi na nag-update kasi takot sila na baka malaking sindikato talaga itong nasa likod nito. Hindi natin alam, baka yung pera na ginamit po I mean, yung mga pera po na kulimbat nila ay ginamit po sa eleksyon, hindi ko alam. Yun lang po ay hypothetical, pero grabe po yung mga krimen na nangyayari po sa atin pong paligid. Hindi lang po sa pang-scam, may mga patayan, may mga hindi po natin alam talaga. Kaya for now ay talagang ingat po tayo at talagang mag-observe muna tayo sa atin pong mga nakikita sa social media kung gaano katotoo po itong mga investment scam na ito, mga investment scheme na talagang mapapatunayan naman natin talaga na hindi naman talaga totoo na kumikita yung investment natin. Kung hindi, isa lang po siyang Ponzi scheme na yung atin pong investment ay isasaol lang din sa atin ng dahan-dahan. At habang tayo pinagsasaol ng dahan-dahan ay marami po tayong nakakwentuhan ng mga tawag nito, mga kamag-anak, mga kaibigan. At sila po ay gusto rin namang sumali, 'no? So, in short ay marami pong naloloko talaga itong mga ganitong klaseng Ponzi scheme. So, ano pa man ay,
'wag po tayong tawag nito, magpaloko sapagkat meron po tayong napanood na mga ano, na mga, review na ang mga platform na ito ay pinipeke lang nila, pinipeke lang nila para magmukhang totoo. Isipin mo yung sa GMR ay magre-rate ka lang ng movie. Do'n naman sa alam kong isang platform, magla-like ka naman ng picture. O ito naman ay Gulliros naman ito. Hindi ko na po alam ang update ngayon sa Gulliros kung talagang tawag nito, kung talagang nagpapatuloy pa. Pero yung aking, magulang sabi niya makaka-withdraw pa naman daw siya. Sabi ko, "Wag na tayong update, wag ka na mag-update diyan kung ano yung posisyon mo ngayon." Yun na rin yun kasi baka biglang mag-ano yan, magpa-recharge o magpa-commitment fee. Alam na po ang mangyayari. So, for now, ang alam ko yung mga pamilya ko sa ano, sa ibang lugar lalo na sa Mindanao ay talagang ano, talagang nadali sila ng ano, Gulliros 'no, Gulliros naman yun. Pero at least kumikita pa rin sila hanggang ngayon. Pero kung ating iisipin sa kaya po tayo nai-scam kasi pumapatol po tayo sa mga ganitong klaseng platform, which is alam naman talaga natin na hindi naman talaga totoo. Isipin mo nung nag-umpisa yung Kapa noon, yung Kapa, ano, kaya ako nagkaroon ng channel dahil sa Kapa. Pero yung Kapa na yun bibigyan ka ng 30% sa loob ng, 3 months mahigit, ay talagang bawi mo na yung iyong ano, iyong kapital. Pero yun naman kasi ay ano, tinago sa pangalang relihiyon na kung saan ay wala din naman. Talagang malalaman natin na bakit magtatago pa sa pangalang relihiyon, Ponzi scheme din naman pala talaga 'to. Isipin mo yung mga negosyo ay, tawag nito, literal na mga tuna, literal na may mga barko, literal na may mga sobrang dami ng pera na nakuha 'no. So yung may-ari, yung CEO, yung pastor noon ay nakabili ng napakaraming mga ari-arian at alam natin na may kaibigan akong, nasa DepEd na nag-loan ng 1,000,000 para ilagay sa Kapa. Isipin mo naman yung 1,000,000. Kalalagay lang niya ay ipinasara na ni Tatay Digong. So in short ay ano siya, naloko na. So hindi na siya nag-DepEd dahil malaki ng kanyang utang. Isipin mo babayaran mo yung utang mo na 1,000,000 kung sa DepEd yun, kung sa DepEd ka ta's nangutang ka 5 taon mong babayaran, ang 1,000,000 po ay pumapatak po yan ng 20,000 mahigit per month. So hindi na po siya nag-DepEd, nag-apply po siya sa ibang bansa at nakarating po siya sa Israel, 'no. So yung kaibigan ko na yun ay talagang naloko sa Kapa noon at talagang nagpauto na naman tayo ngayon sa mga online platform. So alam na po natin yan na talagang yan po talaga ay hindi tunay. So if it is too good to be true, it's not true. So for now ay maraming pong salamat sa lahat po ng mga sumubaybay sa atin pong update at, never na po tayong magpaloko kasi parang nangyayari po parang sugal po ito, 'no. So thank you so much po and, see you po for the next vlogs po na meron tayo.